Today, pag-uusapan natin yung mga paraan paano mag-decide and kailan ba dapat mag-decide, ano ba yung mga dapat natin tignan bago mag-decide. So, una na dyan, syempre, may dalawang klase tayo ng approach sa pagde-decide. Saan ka ba nakafocus kapag nasa business? Ang focus mo lang ba kumita agad? Or ang focus mo in long term? Pag sinabi mo kumita agad, nakatingin ka doon sa ang ginagawa mo, quantitative approach, nakafocus ka doon sa kita agad. Usually, short term to. Basta may kita, okay ka na. Sa qualitative approach, okay lang magparaya ngayon. Basta ang tingin mo in the long term. Okay? In the future, mas mahaba yung tinitignan mong panahon or timeline. So, ano ba yung mga importante sa atin kapag nagde-decide tayo? Ito yung pag-uusapan natin. Siyempre, yung mga nagbabago. So, ito yon. Pero bago tayo mag-start dyan, or bago natin simulan yung relevant costing, alam natin na kapag hindi nagbabago yung isang bagay, hindi na dapat natin iniisip pa. Ang iniisip natin, ano yung madalas nagbabago, ano pa yung pwedeng baguhin, ano yung dapat natin gawin para mabago yon. Okay? So, sa negosyo, yung madalas nagbabago, yung mga gastos. And yung gastos, madalas within our control yon. Okay? So, pag-usapan natin ngayon yung mga gastos na within our control. Ito yung mga pwede natin pagdesisyonan. Yun yung tatawagin nating relevant cost. Okay, pag sinabing relevant cost, ito yung mga gastos na may impact sa future. Okay? And dapat nagbabago yun. Kapag magde-decide ka, madalas hindi lahat ng option mo magkaparehas ng outcome. Kapag merong pagkakaiba doon, pwede kang magkaroon ng decision making na gagawin doon. So, for example, gagastos ka ng tubig na halagang 2,000 doon sa option A mo. Sa option B mo, gagastos ka para sa tubig na 2,000 din. Sa option A mo, gagastos ka sa electricity ng 3,000. Ganon din sa option B. And syempre, papaganahin mo lahat ng machine mo sa option A ng buong 3 hours. Kaya ka nakakonsume ng 3,000. Ganon din sa option B. Ang kaso, meron silang pagkakaiba. Dito na, pagdating sa may rent, kung titignan mo. Sa option A, ang magiging gastos mo sa rent, 5,000. Sa option B, ang magiging gastos mo, 7,000. So, i-relate natin to. Sabi, ang papansinin mo yung mga nagbabago or magkaiba. So, alam mo itong part na to, hindi to magkaiba kasi wala silang difference. Ayun, no? Same pa rin yung gastos. Bali, ang focus mo nandito, doon sa nagbago, doon sa renta. So, yung renta, bago mo pa yan ma-incur, dapat makapag-decide ka na. Kasi may impact yan sa magiging gastos mo sa future. Okay? Alam mo na magkaiba yung option A na gastos mo sa renta at yung option B na gastos mo sa renta rin. Ang difference nila, 2,000. So, doon ka dapat nakapokus kapag magde-decide ka. Saan ba nagbabago? Saan ba magkaiba? Saan ba may impact sa future? Kailangan ko mag-decide ngayon. Okay? Para hindi maubos yung oras mo, nakakatingin, ang daming data. Parang parehas lang naman to. Ang tingin mo lang, nasaan yung magkaiba. Okay? May iba't ibang klase ng relevant cost or yung mga importanteng gastos doon sa decision making mo. So, may tinatawag tayong variable cost. When we say variable cost, ito yung mga gastos na nagbabago depende sa activity level. For example, ito. Sige, pag-ibayin natin itong part na to. Ayan. Tapos ito. Ayan. So, kung mapapansin mo, kapag gumamit ng machine na sa tagal na 3 hours, ang gastos niya, 3,000. Pero kapag ginamit mo yung machine ng 2 hours lang, ang gastos mo,
2,000. So, yung tinutukoy natin na variable cost dito is yung electricity. Kasi yung electricity, nagbabago yung cost or gastos mo sa kanya depende sa level of activity mo. Yung level of activity mo, ito, gano'ng katagal mo ginagamit yung machine na kumukonsumo ng kuryente. Okay? Ganun po yung variable cost. Next, avoidable cost. Pag sinabing avoidable cost, ito yung gastos mo na may iwasan mo kung hindi mo iti-take yung isang option. For example, nasiraan ka ng kotse. Yung kotse na yun, kung hindi mo siya ipapaayos, yung avoidable cost mo doon, yung repair. Okay? May iwasan mo yung paggastos sa repair. Yun po yung example ng avoidable cost. Okay? Next, incremental fixed cost. Pag sinabing incremental, increase. Fixed cost, hindi nababagong gastos. For example, eto, sa renta. Fixed cost yan, monthly magbabayad ka sa option A ng 5,000. Sa option B, magbabayad ka monthly ng 7,000. Yung incremental fixed cost dyan, tataas yung fixed cost mo. Okay? Tataas ng 2,000. Ibig sabihin, from 5,000 to 7,000, ang incremental fixed cost mo, yung 2,000. Ano yung tinaas doon? Ano yung tumaas doon sa fixed cost mo? Magkano yun? Okay? Next, opportunity cost. Kapag sinabing opportunity cost, ito yung benefit forgone. Ito yung sinacrifice mo para lang makuha pa yung isang bagay or para mag-benefit ka doon sa isang option. For example, ganito. Meron kayong party ng mga magkakaibigan mo. Pero nung araw rin na yun, magkikita kayo ng jowa mo or ng taong nagpapasaya sa'yo. Okay? Anong pipiliin mo? Pumunta doon sa party kasama yung mga kaibigan mo or pumunta doon sa jowa mo? Pag pinili mo yung pagpunta doon sa party kasama yung mga kaibigan mo para magsaya kayo, ang benefit forgone doon or yung opportunity cost doon is yung baby time nyo ng jowa mo. Okay? Sinakripisyo mo yun or sinaalang-alang mo yun para lang makapagsaya ka doon sa party kasama yung mga kaibigan mo. So, ayun po yung sinasabing opportunity cost. Sayang, magbe-baby time na sana kayo. Kaso nga lang, masyado ka malapit sa mga kaibigan mo. Okay? Ayun. So, next, savings. Bakit importante isa to sa mga importanteng kinoconsider kapag nagdidesisyon? Siyempre, alam naman natin ang hirap kumita ng pera. So, kailangan magtipid tayo. So, halos sa araw-araw, ginagawa nyo to. Or lagi nyo yan pinag-decision, lagi kayo nagde-decide para dyan. Okay? Example, magjo-joyride ka ba o magji-jeep? Saan ka ba mas makakatipid? Diba, nagde-decide ka na, mamimili ka na doon sa option mo. Siyempre, pipiliin mo doon, magji-jeep ka kung nagtitipid ka. Kung nag-joyride ka, sasabihin mo, sir, nagtitipid din naman ako kaso sa oras. Diba? Mas matipid sa oras pag nag-joyride kasi hindi nahihinto-hinto yung motor Kumbaga, dire-diretso na yung papunta doon sa drop-off mo. So, ganun mo siya tinitimbang. Ano yung most beneficial or kung saan ka mas makakatipid? Means, madalas, kailangan nyo ng judgment mo, kailangan ng decision making mo, and lagi mo yung kinoconsider kung sakaling limited na lang yung resources mo. Okay? By the way, yung time is the most valuable asset na meron ka na hindi kayang ibalik ng pera. So, kung sasabihin mo na, sir, nagtitipid kasi ako concern ko ngayon yung pera. Timbangin mo pa rin, i-consider mo yung oras. Kung yung oras na yun na sana meron kang mas pagkakakitaan pa na iba or may iba ka pang importanteng gagawin. Bukod dun sa, for example, ang matitipid mo lang naman dun, 20 pesos For example lang, 20 pesos. Tapos yung oras na na-consume mo, 2 oras. Yung 2 oras na yun, ano yung mga pwede mong gawin na kayang higitan yung benefit nung
20 pesos na yun. Example, may iba ka pang pagkakakitaan. Mag-tutor ka, for example. Yung 2 oras na yun, magkano rin yun? Compare mo doon sa 20 pesos, di ba? So, kailangan mong timbangin. Hindi lang laging porket may nakikita kang pera doon sa isang option, tapos doon sa isa, di mo agad napapansin yung benefits niya. Doon ka na agad sa may pera na part. Okay? So, next. Kung meron tayong relevant cost, may tinatawag rin tayong irrelevant cost. Pag sinabing irrelevant cost, ito yung mga gastos na hindi masyado natin pinapansin sa decision making natin. For example, income tax. Normal naman talaga na magbayad ka ng income tax kapag nag-ooperate yung negosyo mo. Kasi kung hindi ka magbabayad yan, hihinto ang operation mo. So wala na tayong pag-uusapan masyado dyan, wala na tayong pagdidiskusyonan kasi automatic na yan. Pag nag-ooperate ka, babayaran mo yan. Okay? Pag kumita ka, babayaran mo yan. Okay? Next, discretionary cost. Yung discretionary cost, fixed cost yan. Pag sinabing discretionary, nasa iyo yung control. Pwede mo yan i-delay. Kahit nasabi mo fixed cost yan. Ganito example yan. For example, kapag nagpa-advertise ka, tuwing nagpapa-advertise ka, 2,000 ang binabayad mo. 2,000 lang ng 2,000. Ngayon, yung 2,000 na yun, pwede mo yun i-delay. Pwede kang hindi magpa-advertise muna. It's your own discretion. Nasa iyo ang control. Pwede mo i-delay. Okay? Piliin mo or alamin mo yung mga bagay na pwede mo i-delay kahit na sabihin mo fix yung amount niyan. Ang concern natin, kailan mo babayaran? Pwede mo ba yan i-delay? Okay? Ganun. So, next, sunk cost. When you say sunk cost, historical cost to, nakalipas na. Nagastos mo na. Tama na. Di ba? Hayaan mo na yun. Focus tayo sa ngayon. Ano yung susunod nating gagastusan? Kasi kung babalik at babalikan mo yung ginastos mo na, kung hindi niya naman mababalik, kung hindi naman marirefund yung ginastos mo, huwag mo nang isipin pa. Okay? Sayang yung oras na iniisip mo para doon sa susunod mong gagastusin. Para mas makapag-isip ka or makapagplano ka doon sa natitira mong pera, yun ang pagpukusan mo. Next. Committed cost. When you say committed cost, ito yung fixed cost din to Kabaligtaran to ng discretionary cost. Pag committed cost, fix yung amount na babayaran mo pero hindi mo madedelay at hindi mo siya madedelay. Okay? Ano yung mga example ng ng fixed cost? Ng committed fixed cost. For example, yung depende sa kontrata. Kasi sa kontrata, pag nilagay niya, bawal ka madelay. Pag na-delay ka, terminated yung contract or penalty ka. Ito kasi sa discretionary cost, pwedeng wala kang penalty kapag dinelay mo. Dito sa committed cost, kung madelay mo man yan, may penalty ka. Kasi nga, committed cost yan, kailangan mo yung bayaran, dapat committed ka. Yung commitment mo nandun. Okay? Basta kabaligtaran niya yan. Ito, pwede mo i-delay ng walang penalty. Ito, bawal mo i-delay. Baka magkaroon ka ng penalty. Okay? Next, total approach. Pag sinabing total approach, kukunin mo muna lahat ng information doon sa unang option, tsaka sa iba mo pang option or alternatives. Then, tsaka mo hahanapin kung alin din yung magkaiba. Ganun yung total approach. Kukumpletuhin mo muna yung lahat ng information nila. Matrabaho yun. Mas maganda, kunin mo na lang kung saan talaga sila nagkaiba. Katulad nito, di ba, ayan yung lahat ng information. Tapos ito na lang yung kukunin mong data. Sir, dito lang sila nagkaiba. Ito lang yung focus natin. Unlike, bigay mo sa akin to, i-total approach mo, tsaka ko hanapin yung magkaiba. Di ba, parang kung sobrang dami ng data. Di ba? So, ganun pong mag-analyze bago mag-decide. Or, ganun mo muna, parang lilinisin mo muna kung ano yung kailangan mo lang na data, alin lang yung naiiba, yun ang focus. Okay? Next, what alternative needs to be analyzed? Ito yung iba't ibang alternatives na pwedeng gawin sa decision making. Ito yung mga pwede mong option. Madalas ganito eh. So, meron tayong make or buy decision. When you say make or buy decision, gagawa ka ba o bibili lang? For example, ganito, magluluto ka ng baon mo.
Gagawa ka ba nun? Or gagawin mo ba yon? Or bibili ka na lang sa labas? Kailan ka ba dapat gumawa? Kailan ka ba dapat bumili sa labas? Kung nagtitipid ka, mas tipid, gumawa ka na lang. Kung nagtitipid ka sa pera. Kung nagtitipid ka sa oras, bili ka na lang. 'Di ba? So ano mas matimbang muna sa'yo? Ngayon, kung mas matimbang sa'yo yung pera, isipin mo na lang kung saan ka mas makakatipid sa pera. Okay? Next, accept or reject. Pag sinabing accept or reject, tatanggapin mo ba yung isang offer o hindi? For example, ganito. May kaibigan ka. Bibili sa'yo ng cupcake. Let's say, 40 pesos yung bibili niyang 40 pesos yung halaga ng cupcake na bibili niya sa'yo kada isa. Pero ang regular price mo nun, 50 pesos pag sa ibang tao. Ngayon, syempre magkaibigan kayo, nagpalugi ka ng 10 pesos sa selling price. Ibig sabihin ba niyan, hindi mo na agad kung i-offer mo kung sasabihin niya 40 pesos yung i-offer niya sa yung price para do sa cupcake mo, tatanggihan mo na ba agad yan? Porket nakita mo 40 pesos niya lang bibilin? Siyempre hindi pa. Alamin mo muna yung gastos mo sa bawat cupcake. Let's say, ang gastos mo sa regular cupcake pag sa iba mo binenta 40 pesos. Pero dito sa kaibigan mo, pag may cupcake siya in order sa'yo, ikaw na raw bahala sa ingredients. Kahit mura, okay lang. Sasabihin niya, okay na sa akin kahit gastusan mo lang yung ingredients ng 20 pesos. Ngayon, aalamin mo kung magkano yung tubo. Sa kaibigan mo, kahit na mas mababa niya bibilin yung ano sa'yo, yung cupcake, pero kung mapapansin mo, mas malaki yung tubo niya compare kapag binenta mo sa labas. Dito ang tubo mo sa kaibigan mo, 20. Sa labas, sa ibang customer, ang tubo mo, 10 piso. Di ba? So, hindi lang natin gina-judge yung decision or binibase yung decision natin based dito sa mismong selling price. Kung nagne-negosyo ka, ang concern mo yung tubo or yung pinakakita na, yung pinaka-bottom line. Pag tubo, may iba pa yung expenses. Pero kung wala ka na ibang expenses, okay na yan. Pero kung meron ka pa ibang expenses, yung kita yung pinakatignan mo. Okay? Huwag ka lang magpapabulag dito sa una mong sa selling price. Kasi marami pa nangyayari after ng selling price. Okay? Next. Continue or discontinue. Titignan mo kung consistent ba yung losses. For example, yung company mo, consistent yung losses niya, talagang hindi na kumikita and wala nang pag-asa. Ang gagawin mo dyan, syempre, i-discontinue mo na. Tuloy-tuloy consistent Kung magatansyahin mo rin kung kailan ka dapat kaaga mag-discontinue. Kailan ka dapat kaaga mag-cut loss. Cut loss kasi yun papahintuin mo na yung losses mo. Okay? Then, alamin mo rin kung alin dun sa mga klase ng negosyo mo yung kumikita pa. Ngayon, kung kumikita yun, kaya niya bang isalba yung isa na negosyo mo na hindi kumikita? Kung kaya, pwede pang i-sustain kahit konti para ma-observe. Pero kung hindi na, syempre, hindi naman pananagutan ng isa mong negosyo yung isa mo pang negosyo na tuwing hindi niya kaya, ito yung sasalo. E di, isarado mo na lang yung isa kaysa yung isa mong negosyo kaysa maperwisyo niya yung iba mo pang negosyo. Okay? Next. Sell or process further. Pag gumawa ka ng isang produkto, for example, natapos mo na yung produkto mo. Sabi mo, mabibenta mo siya 50 pesos. Tapos, ang gastos mo sa kanya 30 pesos. Bali, para may tubo ka na 20. Ang kaso lang, sabi mo, masyadong plain yung gawa mo. Paano kaya pag pinaganda mo pa, ginawa mong premium yung itsura, sabi mo, pwede kong mabenta to pag pinaganda ko to, magiging 70 pesos yung selling price nito. Kaso nga lang, tataas din yung gastos mo kasi papagandahin mo.
Hindi pwedeng gumanda lang yung isang bagay na walang reason. Hindi pwedeng tataas yung value niya na wala kang something na pinapasok do'n. For example, ganito, bago madagdagan ng value yan, kailangan mo gumastos ng decoration diyan sa produkto mo. Bale tataas yung gastos mo. Let's say magiging ₱50 na bawat isa. Tignan mo, magkano na lang magiging tubo mo 'pag prinoseso mo pa or pinaganda mo pa yung produkto? Wala, walang changes sa tubo mo, nagsayang ka lang ng panahon. So dapat dito pa lang binenta mo na, 'di ba? Hindi mo na pinaabot dito, sayang ang panahon, sayang pagod. So let's say ₱60 'to. Eh kung babagsak rin pala yung tubo mo, kahit na sabihin mo mataas yung presyo ng pagbebentahan pero yung gastos mo mas malaki compared dun sa tinaas nung presyo mo, lulubog talaga yung tubo mo. Ang gagawin mo, ibenta mo na dito pa lang para may tubo kang ₱20 na, 'di ba? So kung mapapansin mo, dito madali lang naman 'to i-analyze. Ito na lang yung lagi namin pinapansin kapag may dalawang option. Dito pa lang mapapansin mo 'no, yung itinaas ng presyo mo ₱20 lang, yung itataas ng gastos mo ₱30. 'Di wag mo na ituloy yung pagpapaganda ng produkto mo, ibenta mo na dito pa lang, 'di ba? So gano'n po siya tinitignan. So next, direct, traceable, or avoidable fixed cost. Sige, isa-isahin natin bakit sila synonymous pagdating sa accounting. Sinabing direct, hindi mag-e-exist yung isang bagay nang wala yung isang bagay. Kung ano nangyayari do'n sa isa, gano'n din mangyayari sa kanya. Kung nawawala yung isa, mawawala rin yung isa. Talagang partner in crimes, parang gano'n. Sa hirap at saya, magkasama sila, parang gano'n. Parang parallel yung effect niya, okay? Ngayon, traceable. For example, i-coconnect natin yan dito sa direct, yung traceable. For example, may gastos ka sa isang building. Yung building na yun, building A. Ang gastos mo sa kanya electricity, ₱3,000. Okay? Ngayon, ang concern natin dyan is kung sakaling gibain yung building A na yan, yung babayaran mo ba sa kuryente na 3,000 for building A, mawawala na rin? Malamang. So, yung electricity cost na yun for building A is traceable and direct. Natitrace mo, alam mo kay building A yun. And kapag nawala yun, nawala sa building A, mawawala rin yung gastos mo doon. Kaya direct din. Okay? Eh kung ipapasara mo na sa building A, connect pa natin to, may iwasan mo yung gastos na 3,000 sa kuryente. Di ba? Kaya they are synonymous. Parang ganun sila, pero ganun talaga. Parang, di ba? They are interrelated. Ganun. Next. Common fixed cost. Pag common fixed cost, regardless kung nandyan yung isa, common fixed cost, for example, ganito. Meron kang building A, meron ka rin building B, meron kang building C. Tapos, let's say, electricity. This is your common cost. Hindi mo malaman kung sino na kumukonsume ng kuryente, basta alam mo hati-hati sila sa kuryente. So, pwede mo tawaging common, dapat hindi ito fixed cost eh. Electricity, sorry. Let's say, renta na lang. Yung electricity kasi, ano siya, variable cost. Sorry. Yung rent, hindi mo alam kung para kanino sa mga building mo yung rent na binabayaran mo. Basta alam mo, nagbabayad ka ng rent at marerenta mo yung mga building na to. Ngayon, same pa rin yung babayaran mong rent. Regardless kung meron kang building A. Fixed cost yun. Same pa rin yung babayaran mong rent. Common kasi hindi mo ma-determine kung para kanino or para kanino directly yung renta na yon. Okay? Basta alam mo, meron ka nirerentahan. Unlike kung mag-isa lang to, malamang alam mo na kung para kanino yung common cost na yun. Pero bakit mo pa tatawagin common cost kung wala namang ibang kasama yung building C mo, di ba?
So, kung meron kasama siya, ganyan, hindi mo matukoy para kanino talaga yung benta, yung renta na yon. Kay, kay building B ba or kay building C? Kaya siya tinawag na common fixed cost. Una, dapat fixed cost siya. Pangalawa, dapat common siya. Hindi mo matukoy kung para kanino talaga siya sa mga to. Unlike dito, for example, tanggalin natin to. Unlike dito, yung renta, malalaman mo na, traceable na agad na kay letter C yun kasi mag-isa lang siya. And fixed cost yung renta. Di ba? Ganun. Kung magde-decide ka, anong concern mo dyan? Kung magde-decide ka, iisipin mo ba yung common cost or yung common fixed cost o yung avoidable fixed cost or direct or traceable fixed cost? Madalas, dito ka magbe-base. Kasi pwedeng may mabago pag ito yung pinili mo. Ito wala. Kasi sabi niyan, regardless kung sino yung mga maghahati, basta ito babayaran mo. Ngayon, pag may nawala dyan, common fixed cost, fixed pa rin babayaran mo kasi para sa kanila pa rin lahat yun. Unlike pag dito, may nawala na renta, may nawalang building, mawawala rin yung renta. So, dapat ayun yung mga concern mo. Kapag meron bang nawala, alamin mo yung partner niya na mawawala rin. Dito hindi mo na hindi mo na malalaman kung sinong partner niya kasi regardless kung mawala yung isa, mag-e-exist pa rin yung iba. Okay, next. Kapag magsasarado yung negosyo, ano yung kailangan mong i-consider? May isa pa, madalas sasabihin ng iba, ibenta na yung mga ari-arian. Ganun, para makabayad na ng utang tapos magsasara na. Hindi lang ganun yun. So, ang concern natin dyan, bago ka magsara, alamin mo muna kung magkano yung magiging fixed cost mo or magiging bayarin mo na fix during that period. Then, alamin mo kung ilan yung tubo mo sa bawat produkto. Alam mo na kung magkano yung tubo mo sa bawat produkto, 50 pesos. Tubo to ha. Meaning, ilang beses ka dapat tumubo para matustusan tong 10,000 na fixed cost mo that period para makapagsara ka na. Kapag alam mo na yun, 200 daw, meaning ito yung dapat mong mabenta bago ka magsara. Okay, para hindi ka na maglabas sa bulsa mo ng pera. Kumbaga, kaya na netong i-offset yung magiging gastos mo. Wala kang extra kita, wala ka rin extra losses. Kumbaga, break even lang. Equal lang. Walang talo, walang panalo. Nakabenta ka, pambayad lang yung sakto para sa fixed cost mo that period bago ka magsara. Okay? Next, combination of products. Sa combination of products, aalamin mo kung limited ba yung resources mo o hindi. For example, walang limit yung materials mo. Hindi ang concern mo lang dyan kung sino pinakamabilis mabenta. Kasi ang importante yung pasok ng pera eh. E di, kung ito, alam mo mabilis mabenta yung letter C, ito, si letter C, siya na yung lagi mo paglalaanan ng materials mo. Okay? Kasi alam mo, siya yung mabilis mabenta kahit mababa lang yung tubo sa kanya. Okay? Ngayon, ibang usapan naman kapag limitado ang materials mo or ang resources mo na gagamitin doon sa produkto mo. Ang kailangan mo na i-priority, sino yung may pinakamalaking tubo na kaya ibigay sa'yo. Kung makikita mo dito si letter B, product, yung may pinakamalaking tubo, 15 pesos na kaya ibigay. Kasi limitado na lang yung materials mo eh. So, ang pipiliin mo na gawan ng produkto, yung produkto mo na may pinakamalaking tubo. Kasi kung ang gagawan mo ng produkto, yung may pinakamaliit na tubo, kailangan mo pa gumawa ng tatlong produkto para lang matumbasan yung tubo nito. Ito 5 pesos, ito 15. Meaning kapag ito ginawa mo, 3 beses na ito bago ka tumubo ng 15 pesos. Limitado na nga yung yung resources mo, yung materials mo. Okay? So, mangyayari lang yung decision making dito kung sakali limitado or hindi limitado yung
resources. Ano yung mga dapat mo i-priority na produkto? Okay?